15,000 breeders. Tapos ilan ang napoproduce natin? Nasa ano sir, kapag average na natin sa buong taon, kasi may ibang ano na mahina, nasa ano sir, mga 2M pieces 2 per month. million per month. Yes po. 2 million fingerlings per month. Yes sir. Guys, hindi biro itong pinasok ng dalawang to. So size 14 yung matitira. Oo. Pag kunyari nilagay mo ito dun sa pond, inahon mo, size May- 14. Oo, ang matitira. Yun yung ibibenta mo dun sa mga kliyente. Pwede, oo. Okay, ang presyo 1 nun is nasa 50 cents to 1 Peso. Peso. Yung retail natin sir. Okay. Oo, pero kapag syempre, yung mga bulk natin, yung mga umu-order na maramihan, tsaka yung mga regular na namin customer, nabibigay na namin 35 to 40%. And then natawa yung may-ari. Sabi niya, I bought that from the Philippines in 1995. Talaga? Now you're buying it from me. So, Ibig sabihin sa atin ang galing yung Breed. genetic stock, Wow. yung pinagsimulan nila. Bakit ini-sked mo ko 1 month before or 2 months na nakasked? Tsaka ko palang makukuha yung fingerlings. Kasi nga dito, ginagawa natin professional, no? Hindi lang tayo basta tanggap ng order. Yung kaya talaga nating i-produce, yun lang yung ibinibenta natin. Napakahalaga na mabaog or ma-sex reverse mo yung isda. Okay. Kasi kapag hindi mo na sex reverse yung isda, kunya nasa grow out ka, tas hindi naman si next reverse yung binili mo, after 4 months, 5 months, magbi-breed na sila. Okay. Pag nag-breed na sila sa fish pond mo, lugi ka na. So, ang goal natin talaga dito is makapag-provide tayo ng quality fingerlings at lesser price pa than Okay. usual na hatcheries. Sir, paano naman yung ano ninyo, yung farm management ninyo sa ganitong kalaking kalaking area? Yun nga, siya yung pinaka natin Chief Operating Officer o General Manager dito sa farm. Ako more on sales ako eh. So sa kanya lahat ng control sa mga tao natin. Yan. Okay. Pero may kanya-kanyang trabaho naman yung mga tao natin. Kanya-kanyang Specialty. Assignment, task. Wala lang kasi sir yung one ng breeder ngayon, naka-day off kasi linggo. Siyang nagbantay ng incubator ng 2 gabi. Talaga? Binabantayan talaga yon? Binabantayan po sir just in case na may aberya, tsaka minomonitor din po yung Temperature. water flow, temperature. Oo. Hindi pwedeng hindi pwedeng Ano na lang sir? ma-brown out, ganon. Yes. Bawal na bawal sir. What if ganon? May let's say nakaligtaan na brown out. Pag nagkaroon ng brownout sir, may mga alarm po yung incubator natin na para paandaran po nila ng generator. Hindi naman kaagad sir mamamatay, pero may allotment pa tayo ng 10 minutes. Bago kailangan. So, magkaroon ng maganda mortality Masama po. masamang pangitain. Okay. So, eto sir, lagi kong nakikita ito sa Sa mga strips. sa mga palaisdaan. Yes. Ano ba yan? Ano bang tawag dyan? Is paddle wheel, generator. Aerator din yan. Po. Okay. Ang pinaka-kuan naman po natin dito sa isdaan, hindi ko lang sir. Sige. Ito. Ano yan sir? Ikaw na rin nag-device yan. Ayun, Opo. Ayos oh. Hindi pa ito nakakuan kumbaga parang naka-wifi dapat to sir. Okay. Sariling BTS. schedule. Okay. So yan sir, anong purpose yan? Ang purpose yan sir, kasi sa gabi, bumababa ang dissolved oxygen natin. Okay. So, kailangan natin iangat yung dissolved oxygen para yung mga isda natin hindi ma-stress. Okay. Tapos, para magkaroon ng water flow. Okay. Para yung mga sa loob ng hapa sir, mapasukan ng mga bagong tubig. Oxygen. Opo. Yan. Pero usually sa gabi, pina-under yan sir. Hindi. Umaga kasi, Okay lang. merong kwan tayo na. maganda yung oxygen pag umaga po eh. Okay. Bumababa siya mga around 8, no? 8. So, Okay. tinitest namin yan. Pati naka-CCTV din lahat kasi itong buong farm. So, Sino mo pinapanood monitor? namin. Okay. Ay, humihinga na yung mga isda. So, Ano yun? Lumulutang na sila. nakikita ko. Ano naman yan, hindi dissolved oxygen yan. Nakakamoy na may magpapakain. Ayun. Ayan o. Sige nga. Yan. Ito na yung mga regular na tilapia. Ayan sir, masisigla sa kain yan. Mga tigan nyo nun, di ko pa binabato pero Nag-aabang na. Malalakas sila, ano? Ito guys. Ayan. Kanina, nandun tayo sa red tilapia. Ito yung mga regular. Ito yung masarap ihawin.
iprito. Pero ito, breeder po nila ito. Wag yan, wag yan. Hindi po prito ito. Ito yung ginagamit nila para magparami po ng tilapia fingerlings dito sa kanilang farm. No? Ito naman sir, ganon din ang ratio ng bawat Yes po, parehas lang. pan sir. ninyo? 1 male po, 4 females po sila. 4x1, no? Oo. Tapos ilang piraso po nandyan? 150 rin din, sir. 150. So ilan lahat sir ng ninyo dito? Itong regular na tilapia ninyo, breeders? Ginagamit naming breeder, sir, around 15,000. Wow! Hanggang doon pa po sa dulo. 15,000 breeders! Tapos ilan ang napoproduce natin? Nasa sir, kapag average na natin sa buong taon, kasi may ibang na mahina, nasa sir, mga 2M pieces. 2 month. million per month! Yes po. 2 million fingerlings per month. Yes sir. Out of ilang breeders natin? Sa 15,000. Guys, hindi biro itong pinasok ng dalawang to. So far sir, kumusta naman ang costing natin dito, overhead natin? Sa overhead, kaya naman bayaran nung production. Ang medyo mabigat kasi naging namin dito costing is yung initial cost. Okay. Preparation ng lupa. Yes. Initial pag-develop. investment. Yes, initial investment. Innovation. Oo. Innovation. Kasi ang dami pang dumaan pa kami sa wala kaming paggagayahan kasi sa Philippines. So, siyempre, trial and error. Okay. So parang sinasabi nyo sir, out of breeders ninyo, nakaka-produce kayo ng 2 million na fingerlings per month. Yes po. Okay, so in a year, 24 million. Yes po. Okay, more or less, sabihin na natin. Oh, more or less. Tapos na-dispose lahat yun? Opo. Actually, kailangan mo pang mas marami para ma-sustain natin yung yung growth ng Philippines. Since isa kami, ang karamihan din pala na kasi ng mga hatchery sa Philippines, no? Mga nasa lang yan 2,000 square meter to less than 1 hectare. Kayo mas malaki. Oo, kami in-scale up namin since parte din kami ng ng DA Yes. or ng DA Export Development Office. Yes. So we're part of the Tilapia Commodity Board. And ang goal namin is, mga private na magtitilapia, may grow out, may hatchery, yes. may processor. Ang goal namin is makapag-export tayo ng tilapia. Wow. So, ang kailangan natin is more fingerlings. And Okay. syempre, more land or more area to culture up mga To tilapia produce natin. fingerlings. Yes. Okay. Sir, doon sa 2 million, may market tayo doon? May kumukuha? Yes, yung 2 million kasi na yun, sir, gross estimate yun. Yes, so more or Magkakaroon pa less. kasi ng May mortality. Yes. Magkakaroon ng, syempre, yung iba, nangihingi ng extra, bibigyan mo kasi sa biyahe may, Freebies. freebies, ganyan. And then yung iba, nakakawala rin. Wow. So, pero nag-net yan, mga 1M. Okay. Net yan, 1M pieces pieces, sir. 1.5 ka mo na siguro. Mga 1M pieces. Pero ang gross per mo month. niyan, 2M, no? Oo, gross. Guys, sabi ko nga, hindi biro itong pinasok nila. Malaking negosyo ito, malaking business, no? Dahil, they have their advocacy din naman, no? Yes. Gusto nila makatulong sa ating mga kababayan. So ngayon nandito tayo sa ating nursery area, no? So after mag-hatch ng mga eggs natin, ilalagay na natin sila dito para ma-sex reverse. Okay. So ano ba yung sex reverse na to, no? Okay. So sa pag-iisda, gusto natin karamihan is lalaki. Bakit? Para, di ba ang lalaki, yung kinakain niyang feeds or kinakain mong pagkain, kino-convert mo to muscle. Okay. Hindi for reproductive system. Okay. So syempre, pag lalaki, mas mabilis lumaki, mas maganda yung pangangatawan. Okay. Parang sa baboy, manok din. Mhm. Ganun. So, sinex reverse natin sila, no? So, yung feeds natin, hinahaluan natin ng hormone Mhm. na ano lang naman yan, testosterone, alpha methyl testosterone Okay. para maging lalaki yung mga isda natin. Karamihan, well, most naman. Okay, kung yung babae, gusto niya silang maging lalaki. Mm-mm.
para mas malaki yung muscle ka mo. Para yung conversion nila ng feeds is maging papunta sa muscle, hindi sa reproductive organs. Para mas maganda yung pangatawan, mabibigat. Okay. And yun din, no? So, medyo malaki rin kasi yung costing. Yes. Yung hormones natin ngayon, nasa ano yan? 5,000 pesos per 10 grams. Wow. Per 10 grams. Kaya yun lang yung binibigay nila. Yes. So, pero hinahalo naman yan. Parang, Pamparami. parang 1 gram mahalo mo sa 100 grams. Itong Ay, dalaw- 100 kilograms. Itong dalawang ano sir, yan yung nursery area. Yes, O oo. ito lang. Parehas na nursery area yan. Pero pansin natin sir, parang may mga tali kayo dito. Anong purpose niyan? Yes, oo. Ito, yung tali natin, ng mga tansi lang yan, fish line, kung Okay. tawagin sa English. Ano yan, pang-prevent namin na bumaba yung mga ibon. Okay. Kasi nakita nyo naman, nakakulong yung mga fingerlings natin. Okay. Tapos lalapit yung ibon. So, mukbang na yun. Itong tubig natin sir na ginagamit dito, Yes. coming from Deep well. deep well. Meron tayong deep well. Mhm. Tapos meron din tayong reservoir ng water. Nandun, dalawang area. Tsaka mababaw lang naman ata ang ano dito. Bukal, Mababaw no? lang siya. Nasa ano lang naman. Nasa... Ay, itong lalim nito. Lalim. Almost bewang lang yan. Okay. Hindi kasi pwede masyadong malalim. Malalim. Okay. Malulunod yung mga tao. Okay. So, sir, nasa naman po yung ano ninyo dito? Yung incubator po ninyo? Incubator. Tara, punta tayo Punta doon. natin. Let's go. Okay, so ngayon, papunta tayo sa ating artificial incubator, no? Ito yung pinaka-heart or pinaka-puso ng ating operations. Okay. Kasi tinatangkin nito lahat ng mga karamihan ng mga problems. Okay. So, una, ito yung jars natin. Okay. Kapag ka nakolekta na nila itlog, galing sa breeding ponds, ilalagay siya dito. Okay. So, around 4 to 7 days, nandyan siya. Depende na lang sa init or sa temperature and sa age ng eggs. Okay. Pero 4 to 7 days siya dyan. And then, kapag nag-hatch na kasi siya, aakyat siya dyan. Aakyat siya and then automatic na siya malalaglag dito. Okay. Kaya pansin natin, sir, may mga ano pa rin siya dito, may mga maliliit. Mm. Ayaw pa nilang lumipat. Ayaw, oo. Takot pa sila. Baby pa yan. Okay. Ayaw And pa then, nila. And then yun, mag-stay sila dito. And then after, pag na-observe na namin na wala yung yolk, so siyempre, pag wala na silang yolk, ibig sabihin, kakain sila ng feeds. okay. Ililipat na namin sila ngayon dito sa nursery pond natin para Okay. pakainin ng feeds na may sex reverse hormone. Dito, sir, di pa natin ma-identify kung babae o lalaki yung Hindi tilapia. hindi pa. Okay. Pero sa experience namin, usually 60-40, 50-50 ang lalaki-babae ratio talaga. Kaya natin sila isa-sex reverse para as much as possible, karamihan sa kanila lalaki. Okay. Para maging macho. Yes, sir. Sir, medyo amazed lang ako dito sa artificial incubator ninyo. Oo, sir. Sino bang gumawa nito? Ayun, no, ang gumawa nito is yung partner ko, no, si Engineer Carlo Latonio. Kinuha namin yung mga pros or mga good side ng mga artificial incubator from China, Thailand, Brazil, and then ginamit natin yung mga available na resources dito sa Philippines. Yes, yes. Kasi yung sa kanila, syempre, alam nyo, medyo malaki yung budget nila. Talagang kung magsisimula kami kagad na very expensive yung materials, hindi kakayanin ng... hindi namin kakayanin. And syempre, yung pagbenta rin namin ng fingerlings, magiging mahal. Yes, Syempre. So, ang goal natin talaga dito is makapag-provide tayo ng quality fingerlings at lesser price pa than Okay. usual na hatcheries. Sir, speaking of price, paano ba Yes. yung presyuhan natin ng fingerlings dito sa farm po ninyo? So sa presyuhan natin ng fingerlings, no, may difference. Siyempre, yung mga retail buyers natin, Yes. saka yung mga bulk buyers. Pero naglalaro yan. Kunyari, range mo bibilin less than 50K. Mga retail pa namin kino-consider yan. Nasa 50 cents to 1 peso. Okay. Ganon. Ganun pala ang bentahan, no? No. Okay. And Tapos, then, ano yun, sir? Mga ilang days yun? Ano Or na yun, sir? Saan nyo ba kinukuha yun, sir? Sa sizes? Yes, sa size. Naka-size naman, sir. Okay, may 1 inch, ganun ba? Meron kaming specific sizing eh. Depende siya dun sa parang salandra namin. Okay. Pero sa 50 cents to 1 peso, mga nasa ano yan, size 20 to size 17, mga ganun.
Ano yan? Ano siya eh? Millimeter? Ano ba? Hindi sir eh. Parang salandra kasi siya nung... Yung butas niya. Oo, yung butas nung pang salandra namin eh. Kuha Okay. ko yan. Meron ba tayong sample dyan para ayan. mas ma-appreciate natin? Yes. Disclaimer hindi tayo sanay sa ganong terminologies, no? Sila, mas kabisado Oo, nila. Yun din sa amin eh. Nagkakaroon din kasi ng... Nyari sa Pampanga, Yes. iba yung size 17 nila sa size 17 Ayun, namin. para maging sa size standard. 17 ng BIFAR. Oo. So, tinatry namin standardize siya by true weight. Ayun, ito Yan. yun. Oo. So ito, true anong size ito? kasi. Ano to kayo, Mac? Ito, pang size 7. Yung matitira, 14. Ang mga kalabas, mga size 17 and na mas maliliit So pa. size 14 yung matitira. Oo. Pag kunyari nilagay mo ito dun sa pond, inahon mo, size May- 14. Oo, ang matitira. Yun yung ibibenta mo dun sa mga kliyente. Pwede, oo. Tapos 14, yung mga 17. makakawala, 17. 17, 20, 22, gano'n. May maliliit pa. Maraming, marami kaming Sizes. pansalandra. Oo. Okay. Depende So, sa pangangailangan ng Oh. farmer. okay, ang presyo 1 nun is nasa 50 cents to 1. Peso. Peso. Yung retail natin, sir. Okay. Oo. Pero kapag, syempre, yung mga bulk natin, yung mga umu-order ng maramihan, tsaka yung mga regular na namin customer, nabibigay na namin 35 to 40 cents. Okay. Ganyan, yan. So yung average na harvest natin na around 1.5 million kada buwan. So parang ganun din ang possible na sales natin. I-compute nyo siya, sir, sa, sabihin mo ng 0.40. Pero medyo malaki nga rin kasi yung overhead natin. Kunyari, nabanggit ko, yung pang SR pa lang natin, yung hormones na ginagamit natin, 5K per 10 grams. Oo. Ay, tama ba? 5K per 10 grams. So Ano? kung 50,000 pag 1 kilo, tama ba? 100 grams. 100 grams. Yes, 100 grams lang Magastos pala yun. Yes, pero Okay. inaano namin, pinoprofessionalize namin yun kasi napakahalaga na mabaog or ma-sex reverse mo yung isda. Okay. Kasi kapag hindi mo na sex reverse yung isda, kunya nasa grow out ka, tas hindi naman sinex reverse yung binili mo, after 4 months, 5 months, magbi-breed na sila. Okay. Pag nag-breed na sila sa fish pond mo, lugi ka na. Pagkain na binibigay mo, hindi na nila kino-convert to muscle. Kino-convert na nila na sa itlog, na mag-anak sila. So, doon na nagkakalugi. Okay. Nangyayari kasi niyan, maghihiwalay na yung size ng babae sa lalaki. Oo. Tapos magkakaroon ng fingerlings, kakain na rin ng feeds. Yes, yes. Ayun na, damay patong-patong na problema. Nice, nice. So I realize, no, so hindi siya basta-basta magtayo ng incubation. Yes. That's number 1. The technology is coming from different ideas from different countries. At the same time, yung partner mo, yan yung ano niya, expertise niya. Yes, Oo. At the same time, hindi siya basta-basta na, mag-incubate ako ng tilapia. Oo. No, Hindi it's siya not. yung parang, kunyari, incubator ng Itlog, ng ng itlog, manok. di ba? Ang babantayan mo lang kung nagto-turn siya, 21 tsaka days. Huwag sumabog. Yes, oo. Huwag masabugan. Yun, dito naman, minsan naabutan kami, hindi nag-alarm hindi gumana yung alarm namin eh. So, ang na-damage sa amin, almost 200K na fingerlings. Wow. In just 15 minutes. Ganon lang yung ano Kasi niya. naubos yung tubig, hindi nakapag-circulate, walang oxygen. Okay. Yun So, yung mga so dito, yung danger. technology nyo, may solar kayo dito? Yes, dito po naka-solar tayo. Para since- kahit mag-brown out, para makamura sa kuryente. sa pa yun. Oo. Ayun, oo. Oo. Tapos pag nag-brown out, may backup. Yes, may backup din tayo. ng- Then mayroon din kayong genset. Yes, of course. Yung genset natin, may backup din. Backup ng yung genset. backup ng backup. Kasi mahirap na, kunyari, puno to. Ganun yun ganun yung panahon eh. Kapag puno to, tsaka magkakaproblema. Ito ngayon, sir, itong nakasalang na Ayan, ito. oo. Kaya nyong ma-estimate kung ilan? Sila ang marketing side. Ilan na to kayo, Mac? Hindi, ito. Ilan na nandito lang. Bumaba. Sa 20. Yung mga 10 to 20,000 to, sir. Pati yan. Hindi, ito lang, sir. Nakababa lang. Mukha lang kung konti yan. Guys, lapit kayo dito. Mukha lang kung konti yan. This small pond, tub, nagre-range siya sa 10 to 20,000 na fingerlings, no? So meaning, after few days, pag nabenta na natin to, pera na.
Mm. Pero yan, sir, syempre, yung 20,000 na yan, mababawasan pa yan sa net. Sa net, 10,000 na lang ma-harvest mo. Tapos may mortality pa. Yun yung ano, syempre nag-accumulate din yung costing. Yes. So, I think kayo ang expert dito sa larangan na ito, sa artificial incubation. Dito ba sa Nueva Ecija, kailangan meron dito or some other parts pa? Meron ding ibang merong artificial incubator, ano? Although different yung design nila sa design namin. Yes. Kasi yung sa kanila, usually derived from the farm. Sa inyo, DIY. Oo, kami, DIY dahil wala kaming budget. Siyempre, Pinoy tayo. Pero Pinoy. gastos pa rin eh. Gumastos ka pa rin ng tubo. Diba? Itong mga tub na ito. Tapos itong container na to na malaki. Tapos syempre yung mga wirings, buildings. Yes. Okay. So ito meron pa dito, no? Opo, kapag maganda yung panahon, naka-full blast kayo. Naka-full blast po lahat yan. Ano po, yun yung mahirap dito sa larangan na to, no? Opo. Kasi kailangan, kunyari, ako, kaya ko magbenta ng magbenta, kaya ko magpangako ng magpangako. Pero, biglang kapag pangako mo na nitong araw na to, tapos hindi mo pala kayang i-produce. Yun yung nagiging problema namin nun sa traditional hatchery. Kasi pag ganun-ganun yung production namin eh. Hindi, dahil traditional nga siya, apektado kami ng super affected kami ng weather. Uminit konti, apektado na yan. Yan. So dito, medyo meron tayong mas stable na estimate ng kaya nating pwedeng tanggapin na order. Yes, so ito po, may mga ano dito. Yeah. Ito rin, mga ilan ito? Ayan, marami-rami na yan, sir. Marami to. Ito, kung 10 to 20,000 ito, more or less. 30 to 40, ano? 50. 30 to 40,000. Look, oh. Dami. School of fish. Ang dami. Ayan. So, ilang days pa sarang hintayin natin bago natin ilipat sa nursery natin? Mga 2 mga bukas na lang, sir. Bukas ita-transfer Bukas na ita-transfer na yan. Isa-sex reverse na for 4 weeks. 4 weeks? Yes, isa-sex reverse po. Okay. Sir, nabalitaan ko, nag-visit kayo sa Thailand. Kwento nyo naman, sir, yung experience ninyo at natutunan nyo doon. Oo, no? So, medyo eye-opening talaga yung binisit namin, no? Sa Thailand kasi, nag-visit tayo doon sa mga top 3 na hatchery sa buong mundo. Okay. So, nandun yun located sa Thailand, ano? So, inaral natin yung mga best practices nila na pwedeng i-adapt natin dito sa system natin. And currently, kausap ko na rin yung mga ano nila mga production managers. So, currently, ka-work with ko sila para ma-adapt natin yung mga magaganda nilang practices para ma-improve natin yung pag-hatchery. Yes, sir. Sir, ano yung notable na practice na gusto nyong i-duplicate dito sa farm po ninyo? Yun no? So, ang pinakamaganda, well, it's not practice, but rather their breed. Okay. Yung supreme breed nila is able to grow 1 kilo in just 4 months. Wow! Grabe, How about no? dito sa Pilipinas, sir, yung 4 months natin, average natin? Ang average natin, kasi sobrang ganda na. Ang pinakamaganda ko lang na na-experience, nasa 350 grams. Kulang. Sobra, Maliit, no? Maliit. So halos 1 kilo na yung isang tilapia sa loob lang ng 4 months. So dito sa hatchery niyo, sir, possible ba na makapag-produce tayo ng ganung breed? Yun yung ano natin, no, sir? Mapagparami tayo? Yun yung wino-work with namin sa kanila na baka kasi nasa history nila, no? So nung kinausap ko sila, sabi kong ganyan, ito yung gusto kong bilhin, tong breed na to. And then natawa yung may-ari. Sabi niya, I bought that from the Philippines in 1995. Talaga? Now you're buying it from me. So, Ibig sabihin sa atin ang galing yung breed. genetic stock. Wow. Yung pinagsimulan nila. And yun, medyo nahuli tayo. Pero dahil nga meron na ngayong mga bagong technologies, alam kong kayang-kaya natin habulin. Nice, okay. So we're looking forward na ma-achieve nyo yun. Yes. And pagdating ng araw, sir, baka makabisita na tayo ulit dito sa inyong farm. At i-invite namin ulit kayo. Yun. Hanggang saan, sir, ang kaya nyong i-deliver? Sa ngayon, buong North Luzon. Okay. Hanggang Pagudpod, nagdi-deliver tayo dyan. Talaga? Pagudpod,
Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Tuguegarao, maabot tayo dyan. Depende na lang sa gusto ng customer kung deliver o minsan kasi kadalasan ini-invite ko yung customer pumunta dito Para at para least makita nila hands-on. makita nila yung difference, bakit sa inyo ganyan, bakit ini-sked mo ko 1 month before or 2 months na nakasked. Tsaka ko palang makukuha yung fingerlings. Kasi nga dito, ginagawa natin professional, no? Hindi lang tayo basta tanggap ng order. Yung kaya talaga nating i-produce, yun lang yung ibinibenta natin. Ang goal namin is to make tilapia aquaculture profitable for every Filipino. Kaya ginagandahan natin lahat. Every process ng pag-hatchery is ini-improve namin. Sir, madagdag lang natin sa mga nabanggit mo, gustong mag-avail dito, ilan ba yung pinaka-maximum or capacity ninyo na pwede nyong ibigay, i-produce sa mga kliyente o customers natin? So ngayon naglalagay kami ng cap o maximum na sinusupply namin per deliver. Yes. So per deliver, nasa 300,000 to 500,000. Okay. Yun yung mga para For sa delivery. mga... Yes, for delivery. Kasi hindi kakayanin isaksak yung 1 billion sa delivery namin. Magkakaroon na ng problema. Yes. So, syempre yung transportation, Transpo. medyo madami na yun. Hindi na kakayanin ng isang... Ang gamit namin ngayon is yung Travis. Para air condition siya. Yun. Para pagdating doon, Goods na goods. goods pa rin. May mga nangyayari po bang mortality din pagdating? Yun yung difference din sa amin, ano. So yung 10% na mortality na ina-allocate namin. Kunyari, umorder ka ng 1,000. Ang nilalagay namin per bag nasa 1,100 or 1,150. So kahit estimated siya na mortality, ang napapansin namin is pag dineliver namin, talagang buhay na buhay pa. Yes. So yun yung napansin kong difference talaga sa natin, sa hatchery natin. Maganda. Kumbaga, ibig sabihin, maganda yung handling ninyo, maganda yung proseso ninyo. Alright, so tayo po nagpapasalamat kay Sir Hector and kay Sir Carlo sa pagbibigay po sa atin ng pagkakataon na mabisita itong kanilang farm. At the same time, malaman po natin ang proseso ng kanilang pag-aalaga ng kanilang mga breeder at pag-hatch ng tilapia. At the same time, nalaman natin ang kanilang successful na kwento sa tilapia hatchery. No? Kaya naman sa lahat ng ating mga kabidyo na may natatanging kwento, pwede kayo mag-message sa ating Facebook page, Video Stories, o kaya naman i-like at i-share ang ating video at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Video Stories, for more videos and stories. So once again, I am Art Sinabago, the content creator of Video Stories. Always remember, tuloy-tuloy lang ang pag-angat. Keep rising mga kabidyo. Sir, thank you so much and bye-bye!